Okay po, sa ang dangal ng mapagpakumbaba. At dito po makikita natin una, alalahanin palaging may nakamasid. And just like what I have been saying, si Jesus Christ po palaging nakamasid sa atin. Diba? Imagine kung si Kristo hindi Diyos, hindi niya makikita at malalaman ang saloobin ng bawat tao. But because Jesus is God, He can know actually everything. In fact, alam niya, pati yung kung saan tayo naroon bago tayo pumunta rito. I remember yung sinabi ni Jesus kay Nathaniel, sabi niya gano'n, I already saw you, sabi niya sa John chapter 1, I already saw you before you came here and meet me. Kaya nagulat si Nathaniel, di ba? At sinabi na ng Bible, John chapter 2 na 25, alam na Diyos ang nasa puso't isip natin. Hindi tayo pwedeng magkunwari kay Jesus. Alam ni Jesus kung ano ang ating iniisip, kung anong ating motibo, kung anong ating binabala, kung anong ating gagawin. Wala mong limit sa kaalaman ng Panginoon. Si Jesus ay isang napaka-mapagmasid na Panginoon. And dito po, sa ating pinag-uusapan, nakamasid si Jesus sa grupo ng mga tao na dumalo sa isang pagtitipon. Sabi sa talatang 7, nang mapansin niyang pinipili ng mga inanyayahan ang mga upuang pandangal, sinabi niya sa kanilang isang talinghaga. Si Kristo ganun po sa kanyang pagtuturo nung siya'y nasa lupa. Palagi po siya nagtuturo ng mga lessons real time. At minsan makakita siya ng ibon sa parang, sasabihin niya, masdan mo ang mga ibon sa parang. Hindi sila nagtatanim, hindi sila nag-aasik, hindi sila nagtitipon, pero pinapakain sila ng Ama. Diba? Ganun magturo si Jesus, He uses yung mga visual aids sa nature at sa mga nangyayari sa paligid. Dito sa pagkakataon nito, napansin ni Jesus na yung mga taong inanyayahan sa pagtitipon ay meron siya napansin na pumipili ng pinakamagandang upuan. Di ba? Eh siguro lahat naman tayo gusto mo upo sa magandang upuan, di ba? Halimbawa, sa sasakyan, di ba? I remember ang mga spot sa sasakyan na pinag-uunahan ng pasahero, alam niyo kung ano? Ha? Una, yung unahan, di ba? Lalo kung sa jeep, gusto mo na sa unahan. Tapos, saan pa? Sa dulo. Para madali bumaba, di ba? Pero ito, tandaan niyo, kung kayo senior o kayo PWD, kayo ang may karapatan sa unahan at sa likuran. Kung may nakapwesto niya, pwede niyong paalisin. By the way, pwede niyong paalisin kasi para sa inyo yung upuan niya, FYI. Okay? Kasi ang mga tao gusto nila yung mga bagay na komportable, mga favorite spot sa sasakyan. Di ba? Kahit sa bus, di ba? Minsan may mga nakaupo ka na doon sa tabing bintana, biglang nakausapin ka ng paparating. Sabi, sir, pwede ba dyan ako sa bintana? Sige, sabi, di ba? Pagbibigyan mo. Kasi yung tao na nahanap ng magandang pwesto. Di ba kahit sa handaan, naobserbahan niyo yung sarili niyo, pagkahandaan. Di ba? Anong ginagawa ninyo? Di ba? Kayo ay gusto niyo yung malapit sa malapit sa mesa, di ba? Kukuha ka ng upuan na malapit para aabutin mo na gano'n, di ba? O kaya, iba naman, bumabawi sa siplak. Alam mo yung siplak, yung sabi, Sharon Cuneta na rin. Nagamit yung pangalan ng Sharon Cuneta. Yung pala, ibalot mo ako. Thank you, baby. Pwede na baby, mamigay ng tax. Di ba? So, minsan may mga ganun tayong paboritong spot. Di ba? Kahit sa church, naiintindihan mo naman, lalo sa church natin, hindi naman tayo naka-aircon, so mainit. Kaya, normal po talaga na para hindi tayo maabala, makafocus tayo sa Panginoon. Kailangan meron tayong magandang pwesto na maliwanag, nahanginan tayo, hindi tayo kulog, hindi tayo naabala. And that's very fine. Okay ba? Pero, si Kristo nga bilang isang napaka-observant na Panginoon. And just like what I said, sa 7 churches of Revelation, si Kristo po ay nagmamasid sa mga churches nito. Now, whether these churches represent the 7 stages of history, of Christian history, sabi ng iba, which is malabo naman, or whether they represent the different kinds of churches
for the different stages of Christian history, which is far better meaning. Ganito pong sinasabi ng Bible. Sa 7 churches of Revelation, si Kristo ay sumusulat sa anghel ng iglesia. Write this unto the angel of the church of Ephesus, of Smyrna, of Pergamum, of Thyatira, of Sardis, of Philadelphia, of Laodicea. Sa 7 churches of Revelation, may mensahe palagi ang Panginoon sa angel ng church. Now, sino yung angel ng church? The word angel in the Greek is angelos, which simply means God's messenger. So not necessarily a divine or a supernatural spirit being katulad ng iniisip natin anghel, kung hindi ito ay mensahero ng Diyos sa bawat church. Now listen to this. Si Jesus Christ pala, pag may mensahe sa iglesia, pinapadala niya yung mensahe sa nangangaral sa iglesia. Write this to the angel of the church which are in the 7 churches. For what? Sinasabi ni Kristo yung kanyang recommendation based on His observation. Sabi nga ni Kristo, write these things, saying, He who is true and faithful, I know thy works. You see, alam ko ginagawa mo. Alam ko ang buhay mo. Alam ko kung ikay totoo sa amin. Alam ko kung ikay naninindigan para sa amin. Alam ko kung ikay ginagawa mo lang for profit ang paglilingkod sa amin. Alam ko lahat ng ginagawa mong kabalbalan. Alam ko kung may tinatago kang kasalanan, alam ni Kristo lahat. And here is Jesus in our study, an observant Lord, observing the people in their normal way of living. At ang napansin niya ay ito. Una, sinabi nga natin, alalahanin natin, palaging may nagmamansyan. Palaging may nakamasid sa atin. Bakit ito? Kasi sabi sa Bible, for we must all give account with regards to what we have done with our body, whether good or bad. Masama man ang mabuti mo sa magitan ng iyong sarili, ng iyong katawan, sabi ng Bible, lahat tayo ay magbibigay suri. Dahil sa ating pananalita, di ba sabi sa Matthew chapter 12, remember this, sabi nga ng Lord, we will give account for every idle word in the day of judgment. Lahat ng sinabi natin, lahat ng inisip natin, lahat ng ginawa natin, may tamang pagsusulit. Kaya no wonder Jesus is an observant Lord because we will give account to Him one day. Now, hanggat hindi dumadating si Jesus, He is a Savior to everyone. But when He returns, He will be a judge to an unrepentant world. Now, sabi sa may sumunod na talata, verse 8 and 9, may kita namin yung second point natin. Una, may nagmamasid. Pangalawa, huwag ilagat ang sarili sa karangalang iginagawad. Anong ibig ko sabihin? May mga karangalan kasi iginagawad ng iba. Kumbaga, hinihintay yun. Hindi yun dinitiman. Di ba? Hindi katulad ng right. Di ba yung karapatan natin, pwede natin i-assert. Kasi karapatan natin, di ba? Pero pagdating sa mga bagay na hindi natin deserve, hintayin natin na ipagkaloob sa atin. Now, kung deserve man natin ang isang bagay, hintayin pa rin natin. Tandaan nyo, magkaiba ang rights sa deserve. Okay? Kasi, pagka-right yan, no question whether you're a good person or not. Karapatan yan. For example, karapatan ng lahat ng tao mabuhay. Diba? Pero, if you violate the law, you lose the right. Now, yun namang deserving, ganito yan. Example, sa set-up ng isang opisina. Diba? Feeling mo mas deserving kang ma-promote. Bakit? Kasi compliant ka sa lahat ng requirements ng civil service. Tama? So feeling mo dapat ikaw yung ipopromote. Dahil meron naman siguro, let's say, may mga offices na may freedom, yung pinaka-head na mamili ng iba. Pwede niyang hindi pansinin yung usual na default
promotion, pwede siyang mamili ng iba na ilalagay niya na mababypass ka. So, hindi mo dapat sasamaan loob ng isang tao just because parang na-bypass siya. Dahil again, sabi ng Bible, promotion comes from the Lord. Tama? Si Lord ang nagbibigay ng promotion. Kaya minsan, may mga tao, sabi nga ni Cristo, minsan may mga nauunang nahuhuli. Di ba? May mga nahuhuli naman, nauuna. Although ibang tinutukoy ni Jesus doon, pero in principle, tama yun in real life, totoo yun. Minsan, ma-observe natin yung mga taong nauuna. Minsan, may mga taong nauuna sa church sa'yo, pero nagulat ka. Naunahan mo siya. Di ba? Meron namang mga taong, let's say, sa workplace, na kabago niya pa lang, pero mas nauna pa siya ma-promote sa'yo. We don't know it. Kasi yun po yung that's part of our life. But the point is this, anuman ang ipagkaloob ng Diyos sa araw na ito sa atin, ay ating maluwag na tanggapin. Bakit? Lahat ng pwede mangyari sa buhay natin, after you have done your part, consider it to be God's will. Okay? Now, if there are some questionable problems that transpired, then leave it to God. Just do your part and leave the rest to God. So, huwag mong ilagang yung sarili mo sa karangalang iginagawa. Huwag mong pangunahan si Lord ng bagay. Mas masarap yung hihintayin mo yung reward ni Lord. For example, pag ang isang tao gumawa ng kabutihang bagay sa kapwa niya, tapos ipinagkalat niya, tutulong ako sa kapwa ko, bibigyan mo na 1 kilong bigas, o 5 kilong bigas, picture, tunas mo sa Facebook. That's okay lang kung hindi ko nag-post, di ba? O kung ito'y may kinalaman sa trabaho mo. Pero kung ito'y naglalayan para itaas mo yung sarili mo, you already received your reward. The human recognition. But in heaven, don't expect reward anymore. Bakit? Pinangunahan mo sila. Nag-recognition day ka na. Nagkaroon ka na ng recognition program sa lupa. So you have no more recognition in heaven. Kaya maganda pag may ginagawa kang kabutihan. Tahimik ka lang. Kaya ako ay admire yung mga tao na minsan nagugulat kami. Biglang may ibibigay sa amin, may papadala. Tapos sasabihin mo na ipaalam kahit kami. Sobrang natutuwa, nakaka-bless ko yung ganyan mga tao. Dahil ang nakaka-bless po yung ganun mga tao. Sabi nga ni Kristo, those who will bless my servants, kahit na isang basong tubig lamang po, ay hindi na po mawawalan ng reward sa langit. So it is God who promises reward to those who genuinely do their part and help people. Now, sabi sa verse 8, kapag inanyayahan ka ng sino man sa isang kasalan, huwag kang maupo sa upuang pandangal. Naranasan niyo na maging ninong-ninang? Di ba, ninang? Naranasan niyo na, no? Di ba pagka yung mga ninong-ninang, meron silang sariling upuan sa kasalan, di ba? Parang presidential table ang tawag doon, di ba? So, kumbaga, ibinibigay yun kasi isa sila sa may bahagi sa kasalan. Mga ninong at ninang sila di ba? So, special yung part nila dahil sila po ay mga kinikilalang pangalawang magulang ng mga ikinasal. Okay? At mga mentors din po sa kanilang buhay may asawa. Now, sabi rito, kung hindi ka, naranasan nyo na naupo kayo sa upuan na, wag naman siguro sa upuan ng kinasal, ano? Di ba? Although, alam ko, mga Pilipino, sanay na yung umuupo sa likod Maganda yung ugali ng Pilipino, no? Sanay na umuupo sa likod at hinihintay yung hinihintay na dalhin siya sa unahan, di ba? At minsan nga,
Ewan ko bakit ayaw na ayaw naman. Minsan naman na-over ang Pilipino, ayaw nilang umupo sa unahan. Di ba? Di ba? Iba naman ng mga Pilipino, ayaw talaga nilang maupo sa unahan kahit na pwede naman po. Di ba? Except pag meron siguro ano yun, may pangalan. Ayun. Mahirap namang upuan po yun. Ngayon, sabi rito, huwag kang maupo sa upuang pandangal. Baka mayroon siyang inanyayahan na mas kilala kaysa sa iyo. So ganun po, kagaya nga ng sabi ni Pablo, huwag nating unahin yung sarili natin. Unahin natin yung iba. Sabi niya sa Pilipos, do nothing out of selfish ambition. Baka meron ka lang pansariling hangarin. But in humility, consider others as more important than yourself. Napakahalaga po nito, yung pagiging selfless. Naunahin mo yung iba. O di bali na yung iba ang mauna sa pila, sa blessing, di ba lalo kung ikaw ay leader, talagang isa sa inoobserba niyan dapat sa kainan, hindi pwede yung, although minsan may mga setup na may nakabukod na sa leader, pero mas magandang hintayin kung siya'y unahin, pagsilbihan, or kung wala namang ganon, it is always good to see leaders na nagpapahuli. Tama? Nagpapahuli. Unless kung siya ay senior, na kailangan mauna sa pila, or whatever, na kilala naman natin na recognized na karapatan sa ating lipunan. Considering others as more important than yourselves. Pagdating sa ministry, ganun din po. Ang ministry po hindi pagalingan. Hindi po pagalingan. Ito po ay pasukuan sa Panginoon. Di ba? Pasukuan sa Panginoon. Kasi minsan ay nagiging problema sa mga ministries. Minsan nga may mga nagmi-ministry lang para lang ipakita yung talent niya. Pero other than showing the talent like in the music ministry, ayaw niya na ma-involve kahit sa small group. Di ba? And I am saying this, na unless ang isang tao ay involved sa small group, di ba? Huwag siyang umasa na magkakaroon siya ng ministry sa church. Kasi ang Great Commission is about discipleship. So if you are not being discipled, you're not part of a discipleship, then you are not part of the Great Commission, and you are not doing the Great Commission as commanded by the Lord. And if you are in the church just to show off your talent and you have nothing to do with the Great Commission, parang self-serving po yun. Di ba po? Kaya sa atin po, bibigyan ho natin ng kahalagahan ang pagiging bahagi muna ng small group bago ka maging part ng leadership or ng any ministry sa church. Kasi ang priority natin, lumalago ka dapat sa spiritual life mo. Ang hirap naman yung nagmi-ministry ka, let's say part ka ng music team, pero hindi kumate ng Bible study. Ano yun? Parang kang nasa gig. Alam mo yung nasa gig? Diba? Tutugtog doon para, siyempre, pakita yung talent, kumikita sila. Although sa church, volunteerism. Pero, iba ho kasi pagdating sa church ministry. So, dapat po ang mauuna yung spiritual growth mo. At ang next part ng spiritual growth mo is paglilingkod. If you are not growing in your spiritual life, and if you are not part of a discipleship group, then you cannot go to the next level, which is serving sa church ministries. Okay? So mahalaga po na unahin po muna yon. Kasi pagka puro show off ng talent, may mga tao merong, sabihin nating, meron siyang talent sa music or let's say sa pagtuturo, pero hindi ho enough yun Kailangan meron din siyang ibang mga karakteristik ng lingkod ng Lord. Ano yon? Ito nga yung sinasabi ko na hinahanap ko, personally hinahanap ko to, sa mga ideal na maging kasama ng team of ministries, team ng ministry sa church. Ano yon? Yung tinatawag na SMART. Ano yung SMART? Una, siya ay merong servant spirit. Kaya siya gusto maging part ng ministry dahil siya ay lingkod ng Lord. Di ba? Meron siyang kumbaga meron siyang magandang espiritu.
Siya ay servant. Meron din siyang teachable attitude. Diba? Meron din siyang humble spirit. Diba? Meron din siyang submissive spirit. Ang hirap naman na maging part ka ng church ministry tapos hindi ka rumirespeto sa leader mo. Diba? Kahit nga sa army, kahit hindi mo gusto yung leader mo, you have to submit to your leader. Diba? And we are all soldiers of the Lord. Tapos hindi mo igagalang yung leader mo. Parang, ikaw ba'y sundalo ng Lord o awol? Diba? Or out of order? Dapat kilalanin ho natin yung mga bagay niyan, which is, it is part of teaching us to be humble. Yung humility. You can say that you are a humble person, but you do not recognize and submit to duly authorized leaders. It's impossible. That is, hypocrisy at the highest. Now, verse 9 said, at sa paglapit ng nag-anyaya, ayun, yung mga umuupo na, inuunahang umupo yung mga upuang pandangal. At sa paglapit ng nag-anyaya sa iyong dalawa, ay sasabihin niya, ibigay mo sa taong ito ang iyong upuan. Mapapahiya ka lamang at uupo sa pinakaabang upuan. Di ba? Nakakahiya po na mapapahiya tayo, di ba? Mapapahiya. Gaya nga ng tanong ko, di ba, ayaw natin mapahiya, di ba? So siguro, one of the best practices na pwede niyong gawin at dalhin niyo sa buhay niyo para hindi ho tayo napapahiya ay huwag agad pupunta sa mga bagay na pandangal. Di ba? Start low. Start humble. Doon ka muna mag-umpisa sa mababa. Huwag yung gusto mo mag-serve sa Lord pero hindi ka marunong maglinis ng church, ayaw mo magpulot ng kalat, ayaw magpunas ng upuan. Gusto mo, nagdoon ka kaagad sa limelight, sa spotlight na kitang-kita ng lahat ng tao. Hindi ho lingkod ng Lord ang mga ganong tao. Ang mga tunay na lingkod ng Lord, may nakakakita o wala, ito man ay pinakaabang gawain, gagawin niya yon. Bakit? Kasi kay Lord niya ginagawa, hindi sa tao. Pero yung mga tao nagsisilbi sa sarili at nagsisilbi sa ibang tao, ayaw nila ng mga humble na trabaho. Ayaw nila ng mga humble na task. Ayaw nilang nadudumihan ng kanilang katawan. Ayaw nilang sila'y nagsasakripisyo. Ayaw nilang sila'y nahihirapan. Ayaw nilang sila'y pinagpapawisan. Gusto nila yung komportable sila. Gusto nila yung sila yung nasa receiving end ng lahat ng mga blessing at papuri. Hindi servant ng Lord po yun. If somebody aspires to be lifted up, to be the focus of the attention of people, and to be the center of anything, hindi ho lingkod ng Lord ang mga ganun tao. Sabi ng Bible, before his downfall, a person's heart is proud. Alam niyo yung mga taong mapagmataas, ito yung una, wala siyang humility sa kanyang behavior and attitude. Pangalawa, wala siyang respeto pagdating sa people of authority. At hindi niya kinikilala ang salita ng Diyos. Ibinababa po ng Diyos yung mga ganang mga tao. Anong sabi ni Pablo sa 2 Korinto, Kapitulo 10? Regarding sa mga taong kumakalaban sa salita ng Diyos. Ito ang sinasabi ho. Ang sandata namin sa pakikipaglaban ay hindi makamundo, kundi ang kapangyarihan ng Diyos na nakakapagpabagsak ng mga kuta. Sinisira namin ang mga maling pangangatwiran. Ginagapi namin ang lahat ng pagmamataas laban sa kaalaman tungkol sa Diyos. At binibihag namin ang lahat ng isipan upang matutong sumunod kay Kristo. Lahat ng kaisipan na nagmamataas, na parang mas higit pa kaysa sa kaalaman patungkol sa Diyos. Sabi ng Biblia, ibinababayan. At ang isang nagtuturo ng Biblia, ibinababa, ini-expose yung ganyang error. Error of morality. Bakit? Kasi ikababagsak niya yun. Before his downfall, a person's heart is proud, but humility comes before honor. Ang taong nagpapakumbaba ay
kinikilala at itinataas. Di ba? Sa natapos na eleksyon, ang isa sa analysis ng mga political analyst, sabi kaya raw yung nanalo dahil nagpakita siya ng magandang ugali. Hindi siya nakikipagbardagulan, sabi nga ganon. At which is gano'n naman talaga, di ba? Kahit sino naman mabibihag sa ganong klaseng pag-uugali, magandang pag-uugali, kaysa yung maninira ka ng kapwa mo. Di ba? Sabi po ng mga ibang analyst yan, di ba? Now, whether itong nanalo ay pinagdududahan nila na gagawa ng masama, that's another topic. Pero sa panahon naman ngayon, siguro ang hirap na, di ba? Hirap nang gumawa ng corruption ngayon dahil ang dali nang i-expose sa mga tao ngayon because of, bukod sa technology, aware na yung maraming tao sa maraming bagay. Ipanalangin na lang natin, di ba? Ipanalangin natin. Which is yun naman ang command ni God, di ba? Pray for every rulers, di ba? That they would help us lead a peaceable life. Maganda naman ang hangarin di ba? At nagsalita naman ng nakararami at dapat nating irespeto yon. Now, number 3, maging mapagpakumbaba. Ito po yung pinaka-focal lesson nitong passage natin. Sabi sa verse 10, sa halip, sabi ni Kristo, kung naanyayahan ka, pumunta ka at umupo sa pinaka-aba, sa pinaka-humble, at pinaka-hindi napapansin na upuan. Si Kristo na po ang nagsabi nito. Maging mapagpakumbaba. Always choose what is humble. Now, ganito po yun May mga tao naman ang tawag nagpapa-humble effect. Alam niyo nagpapa-humble effect? Ang ganda-ganda ng boses, tapos, hindi, pasensya na, pangit ng boses ko. Ang ganda nga, pangit. Ano naman yun? Kayabangan na yun. Di ba, naintindihan niyo, no? May mga iba naman po yung ganon. Pag totoo naman na in-appreciate ka dahil totoo naman na maganda ang boses mo, kaysa magpa-humble effect ka na, hindi, wala, ano lang yun, tsamba lang, di ba? Yung sabihin mo yun, i-recognize mo, thank you. O kaya, glory to God. Di ba? Ang totoong humble, ibibigay ang glory kay God. Di ba? Hindi mo na nga tinanggap yung papuri, ayaw mo naman ibigay kay God. Di ba? Ibigay mo na lang kay God kung parang hindi mo feel na tanggapin yung recognition or appreciation. Pero, ang tawag doon, false humility. Okay? Ang false humility is also pagiging selfish. Kunwari, pinapakita mong humble ka, samantalang recognize naman talaga na kung ano yung due. Okay ho? Now, para maintindihan po ninyo yung mga pagtitipon noong panahon ni Kristo, kasi di ba ngayon pag sinabing handaan, anong mapapansin nyo ho? Di ba merong mesa, may mga upuan, kasi mesa minsan ang gaganda pa ng mga design, may mga plate pa yan, tapos ang ganda-ganda ng arrangement. Tapos yung upuan, may balot pa yung upuan, ang gaganda ng mga upuan. Di ba? Yun yung typical na naiisip natin sa handaan. Pero alam po ba ninyo, nung panahon ni Jesus, hindi huuso yung ganyang upuan na inuupuan nyo ngayon. Hindi ho sila gumagamit ng upuan. Ang gumagamit sila ng couch. Kung yung mga Koreans at yung mga Japan, di ba, mababa lang ang mesa, di ba? Mga ganito lang kataas. Pagkatapos, nakaupo sila na, ewan ko ba't hindi sila napupulikat, Ako sinubukan kong umupo nung upo nila, di ba, yung mababa mesa. Tapos umupo ako na naka-cross legs na gano'n, maya-maya, ang sakit sa paa, di ba? Siguro sanayan lang din, Pero alam po ba ninyo, noong panahon ni Jesus, hindi uuso yung ganong upuan. Kasi dahil mababa ang mesa nila, ang hapag nila, ang uso po, naka-recline. Naka-recline sa kaliwa, Naka-recline sa kaliwa, parang naka-couch. Tapos meron kang unan dito, couch. Katulad nitong makikita nyo sa picture. Yung mesa, yung bilog na nasa gitna. Okay? Tapos, yung mga tao naka-recline sa kaliwa nila. Yeah? Kaya dun sa Last Supper, lahat sila nakaganon. Okay? Iba naman siguro, ibang direction, si Kristo yung nasa gitna. Probably, di ba? Or pwedeng paikot silang ganon, tapos lahat silang naka-recline sa kaliwa, tapos sa pinakaunahan, ang naka-recline, ang sumatandal kay Jesus,
si John the Beloved. Siya yung pinakamalapit. Di ba? Now, ganyan po ang typical na setup noon. Kaya nga pagka may bisita ka, kung nabuhay ka nung panahon ni Jesus, pag mayroon kang bisita na i-welcome mo sa bahay mo, ang unang ginagawa ay hinuhugasan yung paa. Kasi maalikabok sa labas, lalo disyerto, yung lugar nila, para yung paa mo hindi magdala ng alikabok sa loob ng bahay. Sumunod, ikaw ay nire-refresh ka sa magitan ng oil, o minsan hilamos, whatever, para ma-freshen up ka. Diba? Pagkatapos, i-welcome ka ng mayroong kiss. Diba? So, practice nila yan during the old times. Diba? Kaya nga ayun yung isa sa reklamo ni Jesus kay Simon the Leper, diba? Simon the Leper, alam mo ba, simula nung pumasok ako dito sa bahay mo, hindi mo man lang hinugasan ng aking paa. Pero itong babaeng ito, nagsaboy ng mamahaling pabango sa aking paa. Simon the Leper, hindi mo pinunasan ng paa ko, pero itong babaeng ito, pinunasan niya ng kanyang buhok ang aking paa. Hindi mo ako binuhusan ng langis, pero itong babaeng ito, binuhus niya pabango. Hindi mo ako hinalikan, pero itong babaeng ito, walang tigil sa paghalik sa aking paa. Kasi ganun ang proper way ng pag-welcome noon sa mga bisita. So, nakita ninyo, di ba? Ngayon, eto may palagay ako Kaya siguro dapat ikaw ang mauuna sa couch. Kasi imagine kung nandun ka sa unahan, andyan yung bisita, di ba? Nakaganong ka. Kung ikaw yung nasa dulo, amoy na amoy mo yung paa, di ba? Di ba? Hindi, malikot na isip ko lang yun. Probably ganon. Or maybe because pagka nandun ka na sa unahang couch, di ba, parang, andun na, lapit mo na sa pinaka-host. Ang lapit mo sa pinakamasarap na pagkain. Probably. Di ba? Kaya siguro nag-uunahan yung mga tao doon sa unahan ng couch. Di ba? Paikot ho yan. Pwedeng pahabarin ng dulang. But point is, dapat ay alam natin kung paano natin ilugar ang ating sarili. Tama? Iba naman, para ma-promote, minsan dumadaan sa kinakaibigan yung boss, nagiging, di ba? Okay naman yun, pero wag naman to the point na yun ang maging reason para maungusan mo yung iba. Mas maganda idaan mo na lang sa performance kaysa barkadahin mo yung boss. Tapos pag naging katsokaran mo yung boss, di syempre, parang ang lapit mo na sa promotion, di ba? Ay, ang masaklap nun, pag iba pin-promote, hindi ikaw, mas masakit yun, di ba? So maganda, idaan mo na lang sa performance at sa tamang compliance po if you are seeking for promotion. So sabi rito, the typical dinner table of Jesus' day was usually not a classic rectangular table as in most modern kitchens and dining rooms. Instead, the ancient tables were often 3 tables. Each table accounts for 3 or so-called triclinium. Triclinium ang tawag doon. In somewhat a U shape, which may have resembled the Roman counterpart below. Yun nakita natin sa picture. With guests reclining on their left elbow, one can almost picture these hypocrites jostling. So yun nga yung mga nag-uunahan sa unahan. Ito pa sabi nung isang Bible teacher, experts in management tell us that most people wear invisible sign that reads, "Please make me feel important." If we heed that sign, we can succeed in human relations. On the other hand, if we say or do things that make others feel insignificant, we will fail. Mahalaga po na bigyan nating halaga at pansinin natin, lalo kung karapat-dapat naman na talaga namang very qualified. Number 4 and last, maghintay ng tamang panahon na hirangin ka. Lahat ho tayo ay may kanya-kanyang kapanahunan. Okay ho? May panahon kung kailan mo makukuha yung inaasam mo at pinagpe-pray mo sa Lord. Huwag ho tayong nagmamadali. Huwag ho tayong manlalamang ng kapwa para lamang makamit kaagad natin yung gusto nating makamit. Why? Because alam ng Lord lahat ng ating gagawin. Maaaring dito sa mundo mag-succeed tayo na makamit yung gusto nating makamit. Pero kung hindi naaayon sa kalooban ng Diyos at sa prinsipyo ng Kanyang salita,
ito ay walang kwenta sa paningin ng ating Panginoong Diyos. Anong sabi sa ikalawang bahagi ng talatang 10? Pagdating, sabi sa una, sa halip kung naanyayahan ka, pumunta ka at umupo sa pinakaabang upuan. Pagdating ng nag-anyaya sa iyo, sasabihin niya sa iyo, kaibigan, lumipat ka sa mas marangal na upuan. You see? Hintayin mo na may mag-anyaya. Sabi nga sa Proverbs, let others praise you. Di ba? Alam niyo, yung isa sa growing pandemic ngayon, psychologically, yung tinatawag na narcissism. Alam niyo yung narcissism? Yung mga narcissist na tao, sila yung una, wala silang pakialam sa ibang tao. Ang mahalaga sa kanila, yung sarili nila. Ang mahalaga sa kanila, yung gusto nilang mangyari. Wala silang pakialam kung may masagasaan sila, wala silang respeto kung ito man ay sisigad ang kinakalaban nila. Ang mahalaga sa kanila, gawin yung mga gusto nilang gawin. Unahin yung kanilang sarili. Narcissism po. Ang isa sa prevalent na sakit ng mga tao ngayon. At nagiging, ano po yan madali hong nakukuha ngayon ng mga kabataan yan, na inuuna nila yung sarili nila kaysa ang mga bagay na patungkol sa Diyos. Kaya nga ang daming kabataan ngayon sa halip na nasa church, saan? Nasa bahay, natutulog. Bakit? Puyat kaka-online game. O kung wala man sa bahay at wala sa church, nasa pasyalan, nasa barkadahan. Bakit? Inuuna na naman ang sarili. Puro pansarili, puro pansarili. One day, mauubos na lahat ng blessing na para sa kanyang sarili. Kakauna niya sa kanyang sarili. Sabi ng Panginoon sa second part ng verse 10, pagdating na nag-anyaya sa iyo, sasabihin niya sa iyo, kaibigan, lumipat ka sa mas marangal na upuan. Sa gayon ay mabibigyan ka ng dangal sa harap ng mga kasalo mo. Diba? Mas masarap na si Lord ang hintayin mo na mag-honor sa'yo. Si Lord yung magkaloob ng hangarin mo. Kaysa yung pinangungunahan mo si Lord sa mga bagay-bagay sa buhay natin. Lahat ng bagay may mga kapanahunan po yan. Lahat ng bagay, hintayin natin si Lord if it is beyond your power. Okay ho? Ang mahalaga, gawin mo kung anong pinagagawa ng Lord sa iyo. Bakit? Lahat ng mga bagay dito sa mundo, lilipas naman yan Any human organization here on earth will one day end. Diba? Pero, yung relationship mo kay God, hanggang walang buhay yan. Pati nga yung relationship mo sa kapwa, magwawakas yan Bagamat, diba, sa mga nagsusumpaan sa harap ng altar, sabihin ganon, ito na yung forever. Pero yung forever, ang ibig sabihin nun hanggang kamatayan. Kasi ang tunay ng forever, yung relationship mo kay God. Kasi pag namatay ka na, okay, di ba, namatay yung asawa mo, libre ka na uli mag-asawa. Di ba? Pero wag naman yung buhay pa ng asawa mo, mag-aasawa ka na ng iba. Huwag ganun. Masama yun, di ba? Ibig sabihin, habang buhay, yung asawa mo, kayo ang magkasama. Di ba? At pinagbabawal ng Diyos na magkaroon ka ng iba. Ngayon, kung siya yung pumanaw na, that's the time you are free to marry, sabi naman ng Bible. At sabi naman ng Bible sa mga kababaihan, kung bata ka pa na nabalo, mag-asawa ka kasi bata ka pa. Pero kung may edad ka na, pwede rin naman bata ka nabalo, kung hindi mo tayo mag-asawa, mag-focus ka na lang kay Lord. Ngayon naman, kung ikaw naman may edad na nabalo, it's up to you kung pwede ka mag-asawa. Pero sabi ni Paul sa 1 Corinthians 7, mas i-recommend ko na mag-serve ka na lang kay Lord, mag-focus ka na lang kay Lord. Siya naman ang mahalin mo. Sabi niya gano'n, di ba? So ngayon, gano'n po siya. May mga panahon po kung kailan ng tao ay magkakaroon ng mga bagay na hinahangad niya. Pero let us consider first, serving and loving the Lord. Panghuli na po, may pagkilala sa ating mga ginagawa. Lahat ng ginagawa natin will be rewarded, will receive kung ito man ay reward or consequence. Sabi ng Bible, di ba? Sa may Galatians chapter 6, for example, if I may read Galatians chapter 6,
Ito pong sinasabi, Galatians chapter 6, dito sa may verse 6. Sa may verse 7. Yung verse 7, di ba sikat yung verse 7? Sabi ganon, huwag ninyong linlangin ang inyong sarili. Hindi maaaring tuyain ang Diyos. Kung ano ang itinanim ng tao, iyon din ang kanyang aanihin. Pero alam ba ninyo, bago ang Galatians chapter 6 verse 7, merong Galatians chapter 6 verse 6. Ano yung sabi sa verse 6? Ang mga tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi ng mga magagandang bagay sa mga nagtuturo. Ibig sabihin, kung ikaw ay tinuturuan ng Word of God, hindi naman kalabisan kung i-bless mo siya ng mga bagay na deserve niya. Tsaka sinabi yung verse 7. Sabing ganon, God is not mocked. Diba? Whatever you sow, you will reap. Pag yun nagtuturo sa'yo, ay dineprive mo nung karapatan na at nararapat para sa Kanya, aanihin mo yung ginagawa mong pagde-deprive sa nagtuturo ng salita. Let me read that in English. Sabi sa my verse 6, one who is taught the word must share all good things. Lahat ng mabuting bagay daw, ibigay mo sa nagtuturo ng salita. With the one who teaches. Bakit? Do not be deceived. Huwag kang magpadaya. So yung mga hindi pala nagbibigay ng mabuting bagay sa nagtuturo ng salita, dinadaya nila sarili nila. Sabi nila, do not be deceived. God is not mocked. For whatever one sows, that will He also reap. Aanihin mo yan. Lahat ng hindi mo ginagawa na iniuutos ng Diyos. May pagkilala sa ating mga ginagawa. May pag-ani. Mayroong tamang panahon sa lahat ng yan. Verse 11 says, sapagkat, ito si Kristo mismo nagsalita, sapagkat ibababa ang sino mang nagtataas ng sarili, ngunit ang nagpapakababa ay itataas. Kaya kaibigan, kung sa tingin mo ay parang napag-iwanan ka, don't worry. As long as inuuna mo si Lord, hindi ka napag-iwanan. Amen? Pag si Lord ang inuuna mo, hindi ka kulelat. Tandaan mo yan. Maaaring sa ngayon, dumadanas ka ng maraming problema. That's okay, you know why? Because suffering is part of your growth. In fact, your faith cannot be fortified apart from suffering. Kaya welcome ninyo pag may suffering, mayroong problema. Provided yung problema mo at paghihirap mo sa buhay, ito'y bunsod na hindi ito dahil mali yung ginawa mo, kundi dahil sa kabila ng ginagawa mong tama, nagdudusa ka pa rin, okay yun, i-reward ng Lord yun. Pero kung kaya ka nagdudusa dahil ang dami mong ginawang kamalian, ang dami mong ginawang kasalanan, pag-ani yun. Okay ho? Hindi pagsubok yun, pag-ani yun. Okay? So minsan may mga taong isa nagreklamo kay God, ano ba yan? Ang dami na naman pagsubok ko sa buhay. Minsan sisisihin nila si Taning. Ito na naman si Taning. Di ba? Kinakalaban ako. Pero ang totoo minsan, yung mga nangyayari sa buhay natin, kaya nangyayari yun kasi inaani lang natin yung ginawa nating mali. Tama? Hindi natin pwedeng isisi kay God. For example, pagka tayo, let's say, nagkaroon ng isang karamdaman, di ba? Huwag natin agad sisihin si God or si Satan. Baka mamaya ito yung nangyari dahil inabuso natin katawan natin. Tama? Halimbawa, sasabihin niya, nagkaroon siya ng lung cancer. Sabihin niya, sinusubok na naman ako. Hindi pagsubok yan. Okay, ito talagang si Taning, talagang teka muna. Simula kabataan mo, nagyoyosi ka, tapos si mo ngayon si God. Okay, si mo si Satanas. Baka pag-ani yun. Tama? So sometimes, pag meron tayong pinagdadaanan, tingnan natin. Ito ba'y pag-ani? Ito ba'y pagsubok? Ito ba ay self-inflicted? We have to study that. Okay? Pero may mga command si God na pag hindi natin sunod, mayroong pag-ani. Ano man ang tinanim mo, naghasik ka ng hindi maganda sa kapwa mo, aanihin mo yan. Di ba?
Minsan parang election lang, di ba? Naghasik ka ng pamiminta sa kalaban mo, o ngayon ikaw umani ng pagkatalo. Di ba? Anong sabi ng Proverbs? The fear of the Lord is what wisdom teaches. And humility comes before honor. Minsan may mga tao na parang sumasama loob pagka hindi siya nababate, hindi siya napapansin, hindi siya nare-recognize, hindi kinikilala yung ginawa niya, hindi kinikilala yung contribution niya. Siguro, fair lang naman na minsan mag-question ba't hindi man lang nabanggit. Kung lahat naman binanggit except you, yung siguro fair lang na medyo mag-question. Pero, kung hindi ka man ma-recognize, always remember na pag ang ginawa mo ay ginawa mo para sa Panginoon, kahit ikaw ay empleyado ng isang private company o government office, but if you are doing what you are doing in the workplace for the Lord because He is the real boss, you will never lose your reward in heaven. Humility comes before honor. Ito pa. Humility, the fear of the Lord results in wealth. Uy, okay yan ah. Humility, the fear of the Lord results in wealth, honor, and life. O yung mga gustong yumaman, yan pala sikreto. Hindi naman guaranteed na absolute rule yan ah. Pero yung wealth can mean peace of mind. Di ba? Hindi nabibili yun. Di ba? Yung kapayapaan sa puso, yung masaya ka, yung kontento ka, hindi yun nabibili ng pera yun. That's more than just the wealth of the world. May command si God through the Apostle Peter sa 1 Peter 5. Sabi rito, command niya sa mga elders. Pag sinabing elder sa Bible, pastor. Okay? Yung pastor kasi at saka yung elder, isa lang po yan. Different terms referring to the same office. So pag sinabing minister, pastor, elder, bishop, overseer, these terms refer to the same office. Okay? Different term lang. Different function, same office. Sabi dito sa may verse 2, care for the flock that God has entrusted to you. So, ang Diyos pala ay pinagkakatiwala ang flock or ang mga tupa or ang church pinagkakatiwala sa shepherd. Tama? Kaya pag may flock, may shepherd. Tama? Watch over it willingly. So, hindi lang siya shepherd, siya pa ay overseer or bishop. Bishop is overseer. Willingly, not grudgingly. Not for what you will get out of it. Hindi ka magsaserve ng church or ng flock para pagkakitaan mo. Di ba? Ano pa? But because you are eager to serve the Lord. Servant of the Lord. Verse 3, don't lord it over. Ano ibig sabihin ng don't lord it over? Huwag mong ipamukha sa tao na ikaw ang Panginoon. Pagka may mga bagay na inuutos ng Biblia at hindi mo sinusunod bilang leader, you are lording it over in the church. But if you are implementing the Bible, the commands of the Scripture to the church, that is not lording it over. That is being a servant of the Lord. Sabi, don't lord it over the people assigned to your care. Imagine ipinagkakatiwala ng Lord ang church sa pastor, hindi sa kamay ng sino man. Kasi it's a matter of calling. But lead them by your own good example. A leader of the church must be a good example. Remember, the church as the flock of God must be led by called people who are called pastors, elders, bishop, minister, overseer, elders. In fact, sa Bible, mas maraming mention yung word na elder kaysa sa pastor. Pagdating sa nangunguna sa church, ang ginamit, elder. Mas maraming ginamit ang word na, if you will make a study, word study nito mga to, mahalaga yung word study ng Bible. Mas maraming gamit para sa leader ng church yung elder kaysa sa pastor. If you will count, 2 beses lang ata. In my personal study, 2 beses lang binanggit yung salitang pastor or shepherd. Although yung iba naka-imply Like this one. Although sinabi rito, care for the flock
that God has entrusted to you, or shepherd. Sa King James Version, sabi ganun, shepherd the flock of God. Pastorin mo yung iglesia, yung kawan ng Diyos. Watch over it, be an overseer. Alam niyo dito sa 1 Peter chapter 1, yung different terms ng leader ng church of different function referred to the same leader. He was to care for the flock as a shepherd. He was to watch over it as a bishop or an overseer. Diba? And he is to eagerly serve God through it as a servant of the Lord. He is to not lord it over. Sabi, don't lord it over the people assigned to your care. So si Lord ang nag-a-assign sa'yo. No? Don't lord it over the people assigned to your care. Si Lord ang nag-a-assign sa mga tinatawag niyang lingkod niya. But lead them, papaano raw? By your good example. So ang malaking challenge sa aming mga pastor ay ipakita namin na ipinapamuhay namin ang salita at sinisikap namin at itinuturo din namin ang salita ng Diyos. At anong sabi rito? Kaming mga pastor, mga ang tawag sa amin, mga under shepherd kami. Kasi ang tunay na pastor ng church si Lord. Okay? Pero sa amin ipinagkatiwala. Sabi rito, verse 4, and when the great shepherd, referring to Jesus, appears, you will receive a crown of never-ending glory and honor. Ito yung reward ng mga servant ng Lord. Kaya nga mayroong tinatawag na reward ng mga servant si Lord eh. Yeah? Yung never-ending glory and honor na crown. Pero hindi ko natapos ang verse sa verse 4. Sabi sa verse 5, sa ganun ding paraan, kayong mas nakababata spiritually. Those who are younger spiritually must accept the authority of the elders. Again, sino yung elder? Yung tinukoy sa may naunang verses. Siya yung shepherd, siya yung overseer ng church. Siya rin ang elder. Must accept the authority of the elders. And all of you, lahat daw ng kapatiran, dress yourselves in humility as you relate to one another. Bakit daw? For God opposes the proud. Kakalabanin daw ng Diyos yung mga mapagmayabang, mapagmataas. But God will give grace to the humble. Diba? Kung gusto mong biyayaan ka ng Diyos, magpakumbaba, magpasakop sa leader. If hindi mo ginawa yun, don't expect God to bless you or to give you grace. Ang liwanag naman ng Biblia. Sabi nga noon, you who are younger must accept the authority of the elders, and all of you dress yourselves in humility as you relate to one another, for God opposes the proud, but gives grace to the humble. Amen. So humble yourselves, verse 6, under the mighty power of God, and at the right time He will lift you up in honor. And then of course, verse 7, cast all your cares, or give all your worries and cares to God, for He cares about you. Kasi for sure, sa isang organization, minsan may struggle sa relationship. Di ba? Merong hindi pagkakaunawaan. Pag minsan parang hindi mo na kaya, ipagkatiwala mo lang kay Lord. But you are to submit to your leader. You are to be humble. Hindi pwede kumakalaban ka sa mga leaders. Kasi hindi yung pagiging biblical Christian. So that's it. May the Lord bless the word that He has given to us this morning. Ang dangal ng mapagpakumbaba. Manalangin po tayo. Lord, thank you po sa umagang ito. Salamat po, Lord God, dahil tinuro niyo po sa amin ang kahalagahan ng pagpapakumbaba. Salamat dahil hindi man kami mapansin o ma-recognize ng tao. Marahil ma-misinterpret kami ng tao, pero hindi kayo pwedeng magkamali, Lord God. And in your time, in your way, kayo ang siya magkakaloob ng mga bagay na para sa amin at maging ng mga bagay na hinahangad namin
at idinadalangin namin. Lord, mas tulungan nyo kami na mas naisin namin na hintayin kayo na siyang mag-reward at mag-bless sa amin kaysa pangunahan namin kayo. At Lord, kung may mga proper authorities na inilagay kayo over us, Lord God, help us to wait on you and not to do things on our own, lalo kung ito'y labag sa inyong salita. Thank you, Father. We praise you. We honor you. Use this word that has been given to make us the kind of Christian you want us to be. In Jesus' name, amen. Maraming salamat at tayo po ay umawit. Showers of blessing. Uulan ng pagpapala. Ready? Uulan ng pagpapala, ito'y pangako ng Diyos. Pagsintay mananariwa sa ating manunubos. Ulan ng pala ang aming kailangan. Umaambon na ng awa, hangad namin ay ulan. Uulan ng pagpapala, tayo'y sisiglang muli. Burol, libis at tumana, lahat ay mangingiti. Ulan ng pala, ang aming kailangan. Umaambon na ng awa, hangad namin ay ulan. Uulan ng pagpapala, O Diyos ipagkaloob ang masaganang biyaya sa puso't aming loob. Uulan ng pala ang aming kailangan. Umaambon na ng awa, hangad namin ay ulan. Uulan ng pagpapala, manong dumagsa ngayon, habang nangangayo pa sa iyo, Panginoon. Uulan ng pala, ang aming kailangan. Umaambon na ng awa, hangad namin ay ulan. Let's all stand up. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly host. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Amen. Ama, salamat po sa inyong itinuro sa amin. Tulungan niyo kami, Panginoon, na kilalanin na kayo ang siyang naggagawad ng mabubuting bagay at nagpapala sa inyong mga anak. Lord, patawarin niyo kami kung minsan kami nagmamarunong kaysa sa inyo o pinangungunahan namin ang inyong kalooban at ginagawa ang mga bagay sa sarili naming kalakasan at pamamaraan at hindi kami nagpapasakop sa inyong salita. Tulungan niyo kami, Panginoon, na makuha ang nais na ituro sa amin ng Panginoon sa pinag-aralan namin. At yun po yung pagpapakumbaba. Marahil ang mundo ay hindi kami makilala, hindi ma-recognize ang aming effort, hindi kami mapansin. But kayo na Diyos naming tapat, kailan may hindi maaaring makalimot sa aming mga labor of love na ginawa para sa inyo. Lord, dalangin ko, Panginoon, tulungan niyo kami na lalo kami maging mapagpakumbaba sa aming buhay Kristiyano, lalo kami maging selfless in our efforts, at unahin ang kapakanan ng iba, at higit sa lahat, parangalan at walatiin ang inyong pangalan. Kung may anumang kapurihan, karangalan na kami ay tanggapin.
the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the companionship of the Holy Spirit be with you all. Amen and amen. Now unto him who is able to keep you from falling and to make you stand in his presence, blameless and with great joy, to the only God our Savior, through Jesus Christ our Lord, be the glory and the majesty, dominion and authority, both now and ever. Amen. Marami pong salamat. Pagpalain po kayo ng Lord. May the Lord be honored in our life.